sapagkat kaninang hapon or kaninang mga tanghali, itong isang media personality na si Atom Araulio na anak ni Carol Araulio ay nagpa-press con kasama po ang mga grupo ng Cudao, Bulatlat.com at kung ano-ano pa mga organisasyon na nilulubugan at nilalanguyan ng CPP, NPA, NDF, Urban Operatives in terms of urban alliances. Nandyan po ang isang grupo na MAD or Movement Against Disinformation. No, hindi ito yung mga Communist Party lahat. Pero ang secretariat at ang mga key operators ay mga active urban cadre ng Communist Party of the Philippines. Ganon din po ang grupo ng Cudao at ng Bulatlat.com. Mga media arm ito ng Communist Party of the Philippines na ina-identify natin kung ano talaga ang kanilang background. So ito yung sinasabi ni Senator McCarthy sa Amerika nang sinasabi niya noon na when you walk like a duck, talk like a duck, dance like a duck, and go with the duck, most likely you are a duck. So kung nagtatanggi ka o itinatanggi mo na ikaw ay isang bahagi ng komunistang kilusang terorista sapagkat takot kang itakwil ng mamamayan, pero hindi mo naman itinatakwil at hindi mo nilalabanan, bagkus niyayakap mo at sinasamahan mo pa ang mga komunista na mga organisasyon na nagsisilbing urban front organizations at nagpipretend na mga legal lang sila at aktivista. Well, in fact, doon ako nanggaling at iba pang mga kasamahan na may ganitong karanasan at kaalaman, then definitely, pagtugma yun sa sinasabi ni Senator McCarthy. When you walk like a duck, talk like a duck, dance like a duck, and go with the duck, you are a duck. Or you are one of the ducks. Yun pong tanong natin kay Atom Araulio. What are you, Atom Araulio? If you walk, sleep, dance, sing, and enjoy with jubilation among the communist urban cadre, kasama ang nanay mo, at mga organisasyong ginagamit na front ng CPP, NPA, NDF in the different infiltration area, ano ang tawag sa'yo? Kung hindi mo kayang kondinahin ang CPP, NPA, NDF, at hindi mo nga kayang itakwil ang panununog, pagpatay, pangbobomba, pang-aambush ng mga pulis at sundalo, at kami na nagtatanggol sa demokrasya, ang tinatawag yung red tagger, what are you if you cannot condemn the CPP, NPA, NDF na gumagawa ng karahasan, dugo at pagpatay for more than 55 years sa ating bansa? So what are you? Ha? Ano kayo, Atom? Yun ang tanong sa amin. Ano kayo? Kung tinatawag nyo kaming red tagger dahil ina-identify namin kayo as bahagi, supporter, or network ng CPP, NPA, NDF, pero hindi nyo inaamin sapagkat gusto nyong pagtakpan, lituhin at linlangin ang taong bayan so that you will live to continue deceiving and manipulating the people, kaya namin tinatawag na ang inyong sinasabing victory sa korte nyo sa Quezon City Trial Court sa isang civil case na ito ay isang fake victory. Paano maging victory yan, mga kababayan? Ni isang testigo, hindi kami pinayagan ng judge at ng korte na magpresenta just because na delay ng pag-submit ng pre-trial brief si Attorney Mark Tolentino. Hindi naman siya bawal sapagkat inadmit ng korte ang aming pre-trial brief. Pag sinabi pong pre-trial brief, ito po yung naglalaman ng mga listahan ng testigo, ebidensya na gagamitin, at kung ano pang mga requirements para i-inform ang korte at ang kabilang panig, both sides yan, kung ano ang lalamanin ng inyong proseso sa trial. Ang tawag dyan, pre-trial brief. Ang nakalagay po sa rules of court pertaining to civil case procedure, which is, by the way, ito pong ikinaso sa amin, hindi red tagging, wounded feelings at sleepless nights and stressed emotion. Dahil daw, ang kanyang nanay, ina-identify namin ni Lorraine Badoy sa programang Laban Kasama ang Bayan as isa sa matataas na officials o pinuno o nagkukumpas ng Communist Party of the Philippines. Hindi naman siya namin tinawag direkta.
kundi ang nanay niya. Pero dahil gusto nilang manabutahe, sumama siya sa pag-file ng kaso sapagkat si Atom Araulio, hindi naman maitatanggi, is a media personality. 'Di ba? Kilala. At nagbi-build ng kanyang image, may UN category pa siya na UN Ambassador or United Nations Ambassador for Community Journalism, etc., etc. Pero sinabi ko na yan ilang beses. Mayroon ngang mga mayor, vice mayor sa Samar at Bohol na naging kasapi at aktibo sa Communist Party of the Philippines at bahagi ng New People's Army na mga operations, tumutulong sila. Marami po yan sa Samar at Bohol. Inabot ko po yan at alam din po yan ng mga kasama namin. May mga obispo din, may mga madre din, at mayroon din pong mga profesor. Ibig sabihin po, they are not directly NPA. Pero dahil ang organisasyon ay iisa lang at nagtutuhog-tuhog, kaya ang tawag diyan CPP, NPA, NDF. Sapagkat ang Communist Party of the Philippines ang nagpapaandar, nagpapatakbo, at nagkukumpas sa New People's Army. At ang NPA ay armado, pumapatay, nanununok, nang-aambush, nag-assassinate. Pero ang kanyang command at ang kanyang unit ay kinukumpasan ng mga kadre ng Communist Party of the Philippines. Ang NDF naman ay underground or lihim na patago na nagre-recruit ng iba't ibang organisasyon na tinatawag na UGMO, Underground Mass Organization, sa loob ng iba't ibang mga sektor. Ayan, andyan na si Pinky Pio Quinto. Atom Araulio at mga komunista, walang prinsipyo. Kasi hindi nila kayang panindigan na sila ay malapit o sirkulo ng komunista. Okay, klaruhin natin bakit tinatawag nating fake victory ito. Hindi po red tagging ang kaso namin. There is no crime or any violations in law about red tagging. While we are discussing this, wala pong batas na nagde-define, nagbibigay ng meaning o nagbibigay ng parusa kung ano ang red tagging, because red tagging is non-existing. Hindi po ito umiiral. Ito po ay umiiral bilang depensa at palusot ng mga CPP, NPA, NDF ng kanilang mga urban infiltrators and operators like mga party list nila at ng kanilang mga sectoral leaders at mga network at mga alliances na lumalangoy sa kanila o nilalangoyan nila to make the people become manipulated in their perception and to deceive the people para linlangin ang tao. Nagrereklamo sila kapag naibubulgar sila ng tinatawag na red tagging. But in the definition of the law, in the definition of the Constitution, in the definition of the revised penal code, or any special law, there is no such definition of a crime called red tagging. Therefore, non-existing. Pangalawa, there is no definition even in any legal books or any law provisions na may red tagging na activities. Yan po ay mga palusot. Yan po ay mga assertions ng CPP, NPA, NDF para hindi sila mahubaran, hindi sila ma-expose, hindi po sila mailantad. Because nabubuhay po ang CPP, NPA, NDF sa propaganda, panloloko, panlilinlang, at mga manipulasyon sa kaisipan ng mamamayan. Nare-recruit nila, ang tawag dyan, radicalization. Ang ibang katawagan sa modernong panahon natin, tinatawag ngayon yan na terrorist grooming. No? Minumuldi at inuhulma nila ang kaisipang terorismo sa mga murang edad ng mga kabataan at pati na sa iba pang mga sektor. So klarong-klaro po na wala pong red tagging na crime. Walang defined crime or any penalties related to red tagging because red tagging is not existing. It is not an existing crime. It is not an existing provision defined by law. Ginagamit ito na kathang-isip at palusot ng CPP, NPA, NDF. Kaya ang kaso po namin ay hindi red tagging. Ang kaso po namin ay civil damages. Walang kulong, pero kung matatalo kami, may bayad. Ang singil ni Atom Araulio, 2 million ang kanyang wounded feelings. 2 million kay Lorin Badoy,
2 million kay Ka Eric, 2 million din kay nanay niya na singil, 2 million din ang singil ni Teddy Casino sa bawat isa sa amin. Dahil daw nasaktan ang damdamin nila. Naligalig ang kanilang kaisipan at damdamin nang sila daw ay iniuugnay, ina-identify at ibinubulgar ang kanilang mga koneksyon at mga gawain sa CPP, NPA, NDF. Yan po ang nature, not red tagging. Kaya huwag kayong maniwala sa press conference nila. Fake news po yun. The case is about civil damages or sa tinatawag na wounded feelings. Nasaktan ang kanilang damdamin. Naniningil sila na magbayad kami ng 2 million bilang danyos or damages payment sa kanila. Klaro ha? So, ano po ang ibig sabihin ng title ng ating vlog schedule of live stream ngayon? Bakit tinatawag natin na Atom Araulio case, a story of victory for the communists? Sapagkat ang layunin ng tatlong civil complaints or civil cases na ito ay hindi lamang pera. Of course, nandun na yung monetary interest nila na magkapera sila, malas lang nila kasi si Ka Eric po, ang pinakamataas na bangko na inabot ko is only 2,800 pesos. At ang laman ng bulsa ko habang nagbablog tayo ay 385 pesos. So saan ko kukunin ng 2 million? Bahala na si Batman, pero matagal pa yun. Kasi ito po ay lower court lang. Kay Atom Araulio pa lang ito. Bakit hungkag at bakit peke at bogus ang tinatawag na victory ng grupo na ito nila Atom Araulio at ng kanyang mga abogado na mga konektado ang karamihan sa NUPL. Ang NUPL ay National Union of Patakas Lawyers kasi tagapagpatakas po sila ng NPA. Yan po ang organisasyon na binuo ng CPP para magkaroon ng infiltration and recruitment among the law students, the paralegal, and among lawyers. Ang underground organization sa loob ng NUPL na konektado direkta sa New People's Army at tumutulong sa Communist Party of the Philippines at member ng NDF, ang pangalan ay Lumaban. Ang NUPL ang above ground. Itong nakikita na mukha, National Union of Patakas Lawyers. Tagapagpatakas ng NPA. Sa loob nito, nag-o-organize po sila ng tinatawag na Lumaban. Lupon ng mga manananggol ng bayan. Underground mass organization po ito, ugmo. Member ng NDF? Yes. Illegal? Yes. Ito ay designated terrorist organization ng National Anti-Terrorism Council of the Philippine Government? Yes. At ito po ba ay tumutulong, dumudugtong sa pagkilos ng armadong terorismo ng NPA? Definitely. At ang Lumaban ba ay recruitment ground ng Communist Party of the Philippines among lawyers and legal profession and law students? Definitely. So anong meaning ng Lumaban? Ang meaning niyan ay lupon ng mga manananggol sa bayan or manananggol ng bayan. Ang kanyang above ground at front organization, NUPL, National Union of Patakas Lawyers. At mayroon din silang organisasyon na kadugtong nito na tinatawag na karapatan. Ang tawag naman sa karapatan ay piyansador ng NPA. Ayun. So ang karapatan, nagkukunwaring human rights group na ang nagbuo at kumukumpas at nagpapatakbo ay ang Communist Party of the Philippines. So klaro mayroon palang Lumaban sa loob ng NUPL. At ang Lumaban ay underground organization ng mga abogado, paralegal at mga law students. At kung babae ka, ang Lumaban kasi kung pakinggan mo parang sa biruan biro-biro lang ito, Lumaban, lupon ng mga manananggol ng bayan. So, ibig sabihin mga lalaki na abogado yon, lupon ng mga manananggol ng bayan. Kung mga babaeng abogada, anong tawag doon? Di lupon ng mga manananggal ng bayan. Biro lang. Lupon ng mga manananggol ng bayan. Okay? So, mayroon ding underground sa mga pari. Madre, katekista, pastor, obispo. Ay, by the way, ang nag-file ng third impeachment complaint kay Inday Sara, Ilonggo na pari. Tuto na nga pari, ang pangalan niya si Father Bong Sarabia. Pero ang organisasyon na pinanggalingan nila ay pamilyar sa akin. Yan ay front organization po yan dati. Nung ako nasa CPP, NPA, NDF
sa mga religious sector, ang ginagamit na pangalan ay PCPR, Promotion of Church People's Response. PCPR is the front organization kagaya ng NUPL. Sa loob ng PCPR na lumalangoy sa mga religious sectors, religious organizations, may tinatawag din na underground organization. Ang tawag ay CNL, Christians for National Liberation. Ibig kong sabihin, kung nanggaling sa PCPR, itong si Father Bong Sarabia, aba, ang PCPR ang naglikha at nagbuo niyan, Communist Party of the Philippines, na magsilbi itong PCPR or Promotions of Church People's Response sa tinatawag na church and religious infiltration. So dapat ini-explain po natin ito, pinapaliwanag natin ito. Sapagkat hindi totoo na nang-red tag po tayo. Paano po sasabihin na nag-red tag kami, si Ka Eric, ang aming direktang kaalaman, direktang karanasan, direktang personal na knowledge, at involvement sa CPP, NPA, NDF, ang pinanggagalingan ng aming mga testimonya. Pero hindi po ito pinayagan ng judge na kami makapagtestigo, makapag-cross-examine, makapresent ng ebidensya, testimonya at mga dokumento at mga narrative sa korte. So paano naging victory yan? Ha? Atom Araulio? Anong sabi mo? Ito daw ay wake-up call. Paggising daw po ito sa mga tao na nangyayari ang red tagging. Red tagging, may foot ka to. Tell that to your mother. Sige nga, kung hindi ka gustong ibulgar na konektado ang pamilya mo at ang nanay mo sa CPP, NPA, NDF, magpalabas ka nga ng press conference at statement, even dyan sa GMA lang, sa network mo. At sinasabihin mo on air habang nagbo-broadcast ka dyan, nag-newscast ka, na kinokondina at itinatakwil mo ang terorismong ginagawa ng CPP, NPA, NDF. Maniniwala ako sa iyo. Ha? Sige nga, try it. Dahil sinasabi mong nagtagumpay kayo sa mga red taggers kagaya ni Lorin Badoy at ni Ka Eric, bukas, i-announce mo, humingi ka ng pahintulot sa GMA management and authority nyo, sa inyong mga editors at mga namumuno sa management ng GMA na you will announce tomorrow on air, live TV sa GMA na kinokondina mo at itinatakwil mo, ikaw na si Atom Araulio, at lalabanan mo ang terorismo, panununog, pagpatay, pagre-recruit na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, pagpatay at pang-ambush ng mga pulis at sundalo, panununog at pagwasak ng ating ekonomiya, at lahat ng pang-extorsyon at mga acts of terrorism nila, kinokondina mo ang grupong ito, ang CPP, NPA, NDF, and all those who support and are involved in CPP, NPA, NDF, and make a pledge right before the nation through your TV program or TV slot sa GMA na lalabanan mo ang CPP, NPA, NDF. Maniniwala kami sa iyo. Pag hindi, alam na kung ano ka. So hindi ka mag-claim na ikaw ay nire-red tag. Kasi ito, paano mo sabihin na nire-red tag namin? Ang mga ina-identify namin na organization, doon kami nanggaling. Ito ang masaya na development ngayon, mga kababayan. Habang kayo nanonood kay Ka Eric, tumawag po sa akin. Ito breaking news. Tumawag sa akin mga 1 hour before ako mag-live ngayon ang isang taga Visayas na kagaya ni Ka Eric nang galing din po sa tinatawag na urban mass movement bago mag-underground. At nagsilbi po itong manunulat at broadcaster at nakasama niya si Atom Araulio sa meeting ng Communist Party of the Philippines. Ngayon, nag-uusap sila ng kanyang wife dahil ayaw niya na madamay sa sigalot, panganib, at mga delikadong sitwasyon na pwede siyang balikan ng CPP, NPA, NDF. Hindi ko siya pinilit. Sabi ko, conscience and judgment call mo yan, brother. Pero diniscuss niya sa akin kung saan ang meeting sa Quezon City. 2014, si Atom Araulio ay nasa ABS-CBN pa. Sabi ko, i-reduce natin yan sa affidavit pag handa ka na
at nandun po ang mga personalidad na kilala ko rin. Hindi ko muna babanggitin, but it was a meeting of the Communist Party media operators na kasama po si Atom Araulio sa meeting na yon. Did the judge and the court in Quezon City give importance na may ganito palang pangyayari kung nag-trial lang siya, sana na-present ito? Hindi siya pumayag na mag-present kami ng ebidensya sa korte. So sasabihin ko ulit Atom Araulio was identified positively. Kausap ko siya 1 hour ago lang bago mag-vlog. Hindi ko babanggitin siya, ang pangalan niya, ang initials niya. Although previously binanggit ko siya last week sa initial. May nakakilala sa kanya na nanonood sa atin na nasa United Kingdom na naka-base. Kilala niya ang binabanggit ko. Sana wag niyang i-type dito kung naririnig ako ni Brother Amic. Wag niya nang i-type kung sino ito. Identified na nakaupo si Atom Araulio. Kasama ang isang abogado ng NUPL ng asawa niya nandun din. At ang mga writers ng bulatlat.com na mga pangalan at ng malalaking dyaryo at mga isang investigative center sa journalism. Sa Quezon City po naganap ang meeting na ito. And identified direkta at na-recall niya pa mga tao, there were 7 or 8 of them in an underground safe house near Commonwealth area, Quezon City. Ayun. So, malinaw mga kababayan, kung ano po ang hindi pinayagan sa korte. Kung pinayagan na mag-testify ako at ang iba pang mga dating kadre kung anong operation sa infiltration sa media, mabubuking po talaga ang modus operandi nila Atom Araulio at ng CPP, NPA, NDF na ginagawa nila hanggang ngayon. Alam nyo ba na may grupo sa media na underground na ang tawag ay ARMAS, Artista at Manunulat ng Sambayanan. ARMAS. Member ng NDF po ito. So 3 lang na-mention ko kanina ng mga underground organization or ugmo. Ang isa ay lumaban sa mga lawyers yan at nakalangoy, nakamaskara sa tinatawag na NUPL. Ang pangalawa, CNL, Christians for National Liberation, na nakamaskara sa mga grupo like PCPR, Promotions of Church People's Response. At ganoon din po sa mga simbahan na nakatago. CNL is nagsusulong ng armadong pagkilos ng CPP, NPA para pabagsakin ng gobyerno. Ang pangatlo ay ang ARMAS, mga media po ito, mga writers, manunulat, mga nasa grupo ng artista sa entertainment, director, at sa pelikula, at pati po mga screenwriters, including po ang mga media practitioners. Ang tawag po nito ay ARMAS, Artista at Manunulat ng Sambayanan. Designated terrorist organization ito by the National Anti-Terrorism Council. Alam ba ito ni Atom Araulio? Yes. Sapagkat na-identify nga siya sa meeting na yon ng Communist Party party cells. Iyon ay meeting din ng ARMAS, Artista at Manunulat ng Sambayanan. He was still with ABS-CBN. Ayun. So, hopefully, ang kausap ko ay magkaroon ng lakas ng loob na manindigan kasi delikado din ito. Walang kasiguruhan na susuportahan kami ng gobyerno. At hindi sigurado na kami poprotektahan nila. At yan po ay napakalaking risgo at sugal sa buhay niya. At least naririnig nyo dito na hindi tayo gumagawa ng kwento. Pero ang iba pa po na detalye tungkol kay Carol Araulio, Teddy Casino, hindi ko po pwedeng i-discuss dito. Kasi mas cover siya ng subjudice. Subjudice rule yan at pwede akong makontempt ng korte, mag-penalty o mapagalitan o mareprimand o makulong sa korte. Klaro tayo Iba pa yung contempt ni Boy Hudlom, ni Boy Contempt Pangtapangan, ex-NPA na kaldero. No, iba yon. Ito'y pwede ka makontempt or ma-cite in contempt ng court on the ground of subjudice. Kapag dinidiscuss mo ang merito at detalye ng kaso while it is an active case in court. Ayun, subjudice ang tawag dyan. So mga kababayan, ano po ang nangyayaring ito na bakit sinasabi po ni Ka Eric na ang nagaganap ngayon dito sa sinasabing katagumpayan ng CPP, NPA, NDF na sila ngayon ang gumagamit sa kanilang propaganda, itong kay Atom Araulio ay isang fake victory at bogus na tagumpay.
Sapagkat yun ang totoo, mga kababayan. Yun ang totoo na ang ating mga kapatid at mga kababayan ay dapat malaman po nila na hindi po tagumpay ito. Ito po isang pandaraya na desisyon. Mantakin mo, ang nakalagay sa Rules of Court sa civil procedure ay failure to submit pre-trial brief will make you default in trial. Hindi po kami nag-fail, na delay lang. Ang sa akin po, on the day of pre-trial, nakapag-submit si Attorney Mark Tolentino. Kay Lorraine Badoy, 7 days after the pre-trial schedule, nakapag-submit din po. Pero hindi na tinanggap ng korte ang kay Lorraine Badoy. Ang kay Ka Eric po, tinanggap. Pero hindi kami pinayagan pa rin na mag-present ng counter evidence, ng counter testimonies, at ng mga testigo mismo namin. So, anong katagumpayan ang sinasabi ni Atom Araulio? Wala. Klaro ba tayo dito? Pangatlo na punto. Bakit itiniming ito na before Christmas ay nangyari ito? Iyan ang malaking tanong kasi may lumalabas ngayon na data na ang judge ay barkada sa ilang abogado na mga miyembro ng CPP, NPA, NDF sa NUPL. May lumalabas na mga aligasyon na ganun. At mukhang ginapang na kumuha ng pabor na madalian at mabilisan na mag-decide para ipalabas ang pagpapahiya sa gobyerno at sa amin. Lalo na nakasalang ngayon ang pag-review hindi lamang ng War on Drugs program ng former President Rodrigo Duterte, kung hindi pati na ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. All of these are part of the grand design of the communist terrorist group through their urban operations and organizations na magsabotahi sa loob ng gobyerno. Pag-away-awayin ang ating mga political leaders and government officials at pagwatak-watakin sila upang kanilang mapigilan at mawasak ultimately ang mga programa like yung War on Drugs. Inintriga nila dahil may political value yan sa awayan sa politika, sinasakyan nila. At ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Tiniming na papasok ang Pasko bago matapos ang taong 2024, may kinakaharap na eleksyon, gagamitin sa isang napakalaking propaganda operations. Itong desisyon na ito ng korte regarding sa Atom Araulio civil case. And exactly, yun nga ang nangyari. Yun nga ang nangyari. Fiestang-fiesta, bidang-bida, bibong-bibo si Atom Araulio at ang mga organisasyon na identified as urban front operators for the CPP, NPA, NDF in the urban areas, including ang kanilang mga party list. So klaro kung sino ang nagbibenepisyo nito. Ang masaklap lang, walang statement of solidarity or support na nanggaling sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kasi natatakot po sila na mapuna o mapansin sila ng Malacanang that they are supporting personalities like Ka Eric and Lorraine Badoy, who are perceived or known to be critics of the current government. Mantakin mo dati naming mga kasama, ipinagtanggol namin sila at kasama namin sila sa laban. Sa CPP, NPA, NDF, biglang naging PP, bulag at bingi. Ang taga-NTF, LCAC, patungkol sa desisyon ng korte na ito, na isang hungkag na maniobrang desisyon upang ipahiya ang gobyerno, magkaroon ng basis to attack and demolish the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, at ang mga masusugid at matatapang na tumindig laban sa komunistang terorismo sa panahon ni Rodrigo Duterte ay ipinapako sa krus, kagaya ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy. And yet, tinitingnan lang kami ng aming mga dating kasama sa NTF-LCAC dahil takot sila na sila ay mapag-initan ng gobyernong ito. Even ang mga former cadre na kagaya ko, tahimik sa ganitong kaso. Why? Because hindi nila gusto na mapansin sila ng administrasyon at mapag-initan that they are supporting personalities like us. At sino po nagbibenepisyo sa ganong taktika na nagkakawatak-watak kami, nagbabanggaan,
at pinag-iwanan nila ang mga laban sa mga kalaban ng gobyerno at mamamayan like kami nila Lorin Badoy, ako si Ka Eric, ay halos hindi nila kami mabigyan ng nikatiting na pagsuporta o anuman lang sympathy of words or words of sympathy. Sino nakikinabang dyan? CPP, NPA, NDF. Hindi po ako nagmamaktol o nagtatampo. Ako po'y naglalahad ng katotohanan. Handa po akong harapin ang lahat ng ito, kaya ko isinusumbong sa taong bayan ang kalagayan namin. This is not a victory for Atom Araulio and the CPP, NPA, NDF. This is an attack operations na nagamit ang korte na desisyon na ito para palabasin na may red tagging, para palabasin na nagsisinungaling kami at mali at palpak ang mga naging programa sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yun po ang dahilan nito. The same exactly how the CPP, NPA, NDF party list were able to infiltrate the House of Representatives at nagamit nila ang mga political conflict sa pagitan ng Marcos Romualdez faction at ng mga Duterte political faction para sakyan ang dominant forces sa political bickering, which is now ang Romualdez at Marcos faction, na intriga nila. Nagamit ang pundo kapangyarihan sa Kongreso. Similarly, iyan din po ang ginagamit nila dito sa kaso na ito. Ang tawag dito ay legal offensives and political special operations ng CPP, NPA, NDF. Yan po ang aming kinakaharap ngayon. Nahihirapan ba si Ka Eric? Ako po ay ipokrito pag hindi ko sasabihin na mahirap na pinag-iwanan ka, tinalikuran ka ng mga dati mong kasama sa gobyerno na lumaban sa mga tunay na kalaban ng bayan. So, do I feel betrayed? Yes. Do I feel hurt? Yes. But am I surrendering? No. I will not. Ang pagtindig sa tama at ang pag-alay ng iyong buhay at ng iyong paninindigan para sa ikabubuti ng iyong bayan ay may presyo yan. Dalawa po ang presyo niyan. Either ikaw ay mamatay, buhay mo, o ikaw ay perwisyuhin. At ito nga ang nangyayari sa amin ngayon. Tanggap ko na po yan. Tanggap na ng pamilya ko na there is a standing order na ako'y patayin ng CPP, NPA, NDF. Kung sa ganitong kalagayan, na kaso pa lang ang ginagamit para kami ay iharas, kami ay supilin, kami ay buligligin, at kami ay wasakin ng mga dating kinalaban namin ng mga grupo ng CPP, NPA, NDF, ano po kaya kung kami ay deployan na ng mga teams of Sparrow operators o mga urban partisan operatives na kami papatayin? Wala na kami matatakbuhan. Definitely yan po ang patutunguhan ng buhay ni Ka Eric. Matter of time, pwede pa akong makuha nila. Pero nakakalungkot dahil ang gobyernong pinagtanggol mo ay siyang gobyernong kaibigan nila ngayon. Ang gobyerno na pinagtanggol natin nung panahon ni Rodrigo Duterte at sumama tayo sa buong bansa, sa buong mamamayan para tapusin ang salot ng CPP, NPA, NDF ay siyang gobyernong tumatalikod sa amin ngayon. And that is the truth. Di bali nang magkaroon ng tampuhan, di tampuhan, di bali nang kami ay magkaroon ng masamang loob mula sa kanila, it doesn't matter anymore. Walang ang abogado. Attorney Mark Tolentino is not an LCAC lawyer. Walang abogado ito. At pro bono pa. Walang bayad. At wala rin akong abogado kapag tumalikod na si Mark Tolentino. This is the price of having your life and your time, your effort na lumaban sa mga kalaban ng gobyerno. And yet, ang mapapala mo pag nagbagong administrasyon, ito ang patutunguhan mo. Ang mga dating kasama ko na sumama sa laban na ito, wala na. Hindi na sila kasama dito. On our own na kami. So, dito na lang ang platform ni Ka Eric at kayo. Kaya po, magpapatuloy pa rin tayo, maninindigan pa rin tayo sapagkat totoo naman ang ating mga binabanggit at pinanindigan. We are not red tagging. I challenge Atom Araulio in a public debate. Dito sa vlog na ito,
Mr. Atom Araulio, let's debate on the ground if you are denying that you are not part of the CPP, NPA, NDF. Ang challenge ngayon sa iyo ng taong bayan, bakit hindi mo kayang kondinahin? Kagaya ng nanay mo, nila Teddy Casino at mga kabaro nyo, bakit hindi nyo kayang kondinahin, itakwil at labanan ang CPP, NPA, NDF kasama ng pagtakwil at paglaban at pagkondina sa kanilang panununog, pagpatay, pang-ambush, pagre-recruit at pagwasak sa ating bayan for the last 55 years. If you are not part of the CPP, NPA, NDF, or if you were never part of the CPP, NPA, NDF, gaano kabigat na ito ay hindi nyo magawa ng nanay mo at ng iba pang mga kasama nyo. Diba? Tapos atras kayo sa kaso, red tagging, duwag, hungkag ang inyong victory. Kung totoong matapang kayo, aminin nyo na kayo ay pumapabor sa CPP, NPA, NDF at sa tingin nyo tama ang kanilang ginagawa at dapat lamang natanggapin ng mga tao. Declare that openly. So, bakit gagamitin yung kasong ito? Magtatago kayo sa reklamo kayo na red tagging, wounded feelings. Kayo, pag nagbira kayo sa gobyerno, pag umatake kayo sa mamamayan, pag gamitin nyo ang mga issue para ang tao ay sulsulan nyo na magkaroon ng kaguluhan sa ating lipunan, may karapatan kayong gawin yon. Pero kami na nagtatanggol ng demokrasya at nagtatanggol ng bayan at gustong maging mapayapa at mawala ang salot ng komunistang terorismo sa ating bansa, kami ang may sala, kinakasuhan kami. At pinapanigan kayo at pinapalakpakan ng kasalukuyang administrasyon. Tama ba yon? Hindi ko alam. Kung tama yun para sa mamamayang Pilipino, para sa akin, ito ay isang kabaluktutan na nangyayari ngayon. So mga kababayan, hindi po totoo na may victory. At ang panghuli dito sa kasong ito na sinasabi ko, si Atom Araulio ay mayroon po tayong testigo na hindi pinayagan sa korte ni isang testigo, testimonya at ebidensya. We were never allowed to be part of the trial. Kami ay dinipolt at inabsensya ng korte on the ground of technicality. So kung matapang sila, bakit hindi nila pinayagan na mag-confront ng testigo sa kanila? Kung sigurado sila na hindi sila mabubulgar. At ito nga, nabubulgar na. May kausap na ako at may isa pang kinakausap itong kausap ko doon sa meeting ng Communist Party cells nung nasa ABS-CBN pa si Atom Araulio, that they were part of the Communist Party meeting na ang kanilang layunin ay mag-infiltrate at mag-operate sa loob ng mga media institutions in favor of the Communist Party of the Philippines.